Napagod po ba kayo? Subalit maganda po sa katawan ang pinapawisan, hindi po ba? Pasalamat po tayo sa Panginoon at binigyan po tayo ng magandang panahon at magandang bagong buhay, bagong araw. At sana tuloy-tuloy na po tayong wala ng mga bagyong dumarating pa. And I would like to greet everyone who is watching over our watching now. At ang mga nanonood din sa iba-ibang dako ng mundo na hindi nagsasawang nanonood sa araw-araw. Alam po ninyo sa ating pananampalataya, minsan po hindi natin mapaniwalaan na kung ang Diyos ba ay totoong nandyan. Minsan po tumitingala po tayo sa langit. Kung tayo ay naghahanap sa Kanya, hindi natin nakikita. Lalong-lalo na po pagka nasa beach tayo, medyo nakahiga po tayo gano'n. Kahit po maghapon tayo na nakahiga doon, hindi natin makita ang Panginoon. Subalit kung tayo ay nananampalatayang totoo, alam po natin na ang Diyos ay just beyond those blue skies. Amen po ba yun? Palakpakan po natin. Minsan po sa ating pananampalataya din po, minsan may kasabihan po na, yet so near, yet so far. Yet so far, yet so near. Di po ba? Minsan ang pakiramdam natin ang Panginoon ay malayo siya sa atin. Subalit pag tumawag po tayo, ay malapit pala siya. Naririnig pala niya tayo. Minsan naman po, ang isip natin o ang pakiramdam natin, ang Diyos ay malapit. Pero dahil po sa pananampalataya po natin, ay malayo pala siya. Sapagkat may mga pagkakasala pa tayo, may hindi pa natin nababago ang ating pagkatao. Mayroon po isang kwento na isang nangangaral. Sabi po niya, ang prinsipyo po niya sa kanyang buhay ay to see is to believe. At ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa isang bagay hanggang hindi ko siya nakikita o hindi ko nakikita. So, ganun din ang ginawa niya. Kung ang Diyos ay hindi ko nakikita at wala pang nakakakita sa Panginoon, hindi ako maniniwala. Subalit, may isang bata na lumapit sa kanya. Sabi niya, nakita na po ba ninyo utak niyo? Anong sabi nung nangangaral? Hindi pa. Ay, wala kayong utak. Kasi hindi niya nakikita nga. Buhay po ba ang Diyos? Yun po. Pero yun po ang sinasabi natin sa ating pananampalatayan. Na kailangan ang isang himala kung tayo ay tunay na pananampalataya. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon kung yun ay... At kahit na libu-libong himala, di pa rin po yun ay sapat dahil kulang tayo sa pananalig. Pag tayo naman ay naghahanap o nagsisikap na makita ang Panginoon, ang kanyang pagkilos sa ating buhay upang makita ang mga biyaya na matanggap natin sa Kanya. Di naman po lahat dahil sa kawalan ng ating pananampalataya, hindi natin nakikita yun at hindi natin lubos na nagagamit. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, ang tanong ko po, kayo ba ay nakikita ninyo ang Diyos? At nakikita po ba natin ang Diyos? Hindi po natin siya nakikita. Subalit, nadadama po natin. Nadadama natin sa pamagitan ng kapwa, sa pamagitan ng isang taong kinalutan, ang taong ginagamit upang idatal sa atin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba?
At ang isang tao na yun ay ang ating Apo Kunching. So mga kapatid, ibibigay ko din po sa inyo ang mga magbabahagi upang ibigyan tayo ng inspirasyon kung ano ba ang pananalig. Ang pananalig ay hindi lamang yung malapit. Ang pananalig ay hindi lamang yung nakikita, kundi kahit saan ka man naroon, kung ikaw ay nananalig, ay ibibigay ang biyaya ngayon. Amen po ba yun? Ayan. So, ang una po natin ibibigay ay si Mami Beth. Salamat pong muli, aming dakilang Ama, sa pagtugon mo sa kahilingan ko nang ako ay dumulog sa inyo kaninang umaga, na sa inyong kaparaanan ay gamitin nyo ang aking pagkatao upang maipakilala ko kayo sa mga anak na inakay mo sa dambanang ito sa araw na ito. Batid ko po, Ama, na hindi sa kaparaanan nila kaya sila'y naparito, kundi nang dahil inakay mo sila, kaya sila'y nandirito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na tunay po yun. Kung sa ganang ating sarili, wala tayo rito. Amen po ba? Subalit kagustuhan ni God na makarating kayo rito sa araw na ito, kaya kayo ay naririto. Kaya congratulate po natin yung sarili natin sa pagtugon sa atin sa panawagan ng Ama. Lagay po natin ang ating kanang kamay, taas ang kanang kamay, ilagay sa kaliwang balikat, tapikin po natin yung sarili natin, sabihin natin, congratulations, congratulations, sapagkat kayo ay tumugon sa panawagan ng Ama na makarating kayo sa banal na lugar na ito. Sapagkat, sabi nga, ang tao, pagkaayaw, maraming dahilan. Subalit pagka gusto, tutugon sa panawagan ng ating Panginoon. Napakaganda po nung introduction ng ating kapatid na Josie Tulpo bilang facilitator sa araw na ito. Marami po akong nakuha sa mga binanggit niya na ang tao daw po kailangang makita muna bago maniwala. To see is to believe. Pero subalit, nang ako po ay maakay sa banal na lugar na ito, hindi po pala dapat maging ganon. Dapat po muna maniwala muna tayo para natin makita. To believe is to see. Ganun po sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sadyang ganun po siguro pag hindi mo pakilala ang Panginoon. Kailangan muna ang mga ebidensya para ka maniwala. Subalit nang ako'y akayin ng Panginoon, binago po niya ang takbo ng isip ko. Ipinakita niya sa akin ang kanyang kabutihan. Naniwala ako sa kanya, pinakita niya ang mga kabutihan at higit ko siyang nakilala sa aking buong pagkatao. Alam niyo po, sa dating buhay ko po'y napaka-pilosopo ko po talaga. Inaamin ko po iyon na masyado ako maprinsipyo, hindi ako agad-agad naniniwala, lalo na po sa mga gawaing pinupuntahan ko. Humahanap muna ako ng mga signs, na mga ebidensya. Subalit dito po sa lugar na ito, kakaiba po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Binago po niya ang aking puso't kaisipan upang ako'y maniwala. At nang nabago na po ito, isa-isa ko pong nakita yung mga hiwaga na ginawa niya sa buhay ko. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kailangan po sa atin, para matamo po natin ano man po yung minimithi natin sa buhay natin, madalas po namin itong sinasabi sa inyo na ibigay po natin sa ating Panginoon ang 100% pagtitiwala. Pag po itong 100% pagtitiwala na ito ay nasa atin na, wala na po tayong maraming katanungan sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Bakit po hindi natin maramdaman ang completeness ni God sa ating buhay? Sapagkat mayroon pa tayong pag-aalinlangan kung magkaminsan. Sabi ng Apo Kunching, magaling na daw ako, bakit ngayon sumasakit na naman yung mga tuhod ko? Yan po yung mga signs na hindi pagganap yung ating pagtitiwala at paniniwala. Kapag po kayo'y dumulog sa ating Panginoon at ipinasok nyo sa kaisipan ko na nagtitiwala ako na ako ay pagagalingan ng ating Panginoon, huwag na po kayong magkaroon ng kahit ng gatiting na pagdududa.
Ang sabi nga po ng Panginoon, at ito'y madalas ding sinasabi ng aking mga kapatid na nagpapahayag dito, ibigay natin yung 100% pagtitiwala sa ating Panginoon at walang imposible sa Kanya. Ang imposible sa tao ay posibleng magagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? May karamdaman ka ba na ayaw gumaling? Sa tao lang yun. Sasabihin sa inyo, naku, ang karamdaman mo'y wala ng kagalingan. Naku, 3 buwan ka na lang mabubuhay at pagkaraan ng 3 buwan, ikaw ay mamamatay. Yun po ay sa tao lamang. Sapagkat walang makapagtatakda sa buhay ng bawat nilalang sa mundo, kundi ang Diyos lamang. Amen po ba? Tinakda niya ang ating pagsilang sa mundo, siya rin ang magtatakda sa ating kamatayan. Kaya, bakit po tayo mawawala ng pag-asa? Ang tao lamang ang nagtatakda, hindi naman sila Diyos. Kaya wag po nating sirain ang ating kalooban. Kung sinasabi man sa atin na wala na yung kagalingan, walang imposible sa ating Panginoon. Ito po'y madalas kong sinasabi kapag ako'y tumitindig dito, bakit kayo mangangamba kung ang bundok kayang-kaya niyan tibagin? Amen po ba yon? Ang dagat kayang-kaya niyang hawiin. Ano pa kaya ang karamdaman mo na hindi niya kayang pagalingin? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang tao po kasi, pag mayroong nararamdaman, masigit nilang iniintindi, pinoproblema yung karamdaman ng kanilang pisikal na katawan. Subukan po ninyo na ang unang gumaling sa inyo ay ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu. Kasunod na po ang kagalingan ng inyong katawan lupa. Kailangan lamang po ay ang ating ganap na pananalig at pananampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Alam niyo po mga kapatid, pag po ganap na tayo sa Panginoon, ano man po yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, nararamdaman po natin ang pagsaklolo niya. Naramdaman na pa nyo? Naramdaman na po ba nyo yung ganon? Nararamdaman po natin ang pagsaklolong ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya't anuman po yung mga pasaning dinadala natin sa buhay natin, ibigay natin ang ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya, hindi po siya magtatalo sira sa Kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Pinabayaan na ba kayo ng Diyos? Umisip nga po kayo ng isang kaganapan sa buhay ninyo na pinabayaan kayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos sa bawat sandali ay kasama natin. Ang Diyos sa bawat sandali ay nakaagapay sa atin. Subalit bakit hindi ito maramdaman ng mga anak niya na minamahal niya? Sapagkat ang kanyang pagtitiwala ay kulang pa. Alam niyo po mga kapatid, nang ganap ko pong makilala ang Panginoon, madali lang pala ang buhay. Simple lang pala ang buhay. Bakit po? Sa bawat kaganapan sa buhay natin, kung ang Diyos ang pinagahari natin sa ating buhay, siguradong meron siyang dahilan kung bakit naganap yun sa ating buhay. Kaya po, ang akin pong masasabi, ano man po yung kaganapan sa buhay natin, lagi pong ang pananaw natin ay positive. Kahit na po kung magkaminsan ay sumasakit na ang ating kalooban sa mga kaganapan sa buhay natin, laging positive po ang paningin natin. Sapagkat laging meron dahilan si God kung bakit nangyayari ang isang bagay sa ating buhay. Kaya ibigay po natin yung ating ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya, mararamdaman po natin kung paano po kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Napakaraming beses ko na po itong napatunayan sa buhay ko, kung paano ko po nararamdaman ang pagkalinga ng Panginoon, na kahit hindi ko siya nakikita, sabi nga po ng kapatid nating facilitator, hindi man natin nakikita, subalit tahasan natin siyang nadadama. Nadadama niyo po ba ang Panginoon? Okay po, lahat po tayo nakakadama sa Kanya. Sapagkat unang-una pong pruweba, humihinga pa tayo. Amen po ba? Nakakakain tayo, nalalasahan natin yung pagkain kinakain natin. Amen po ba yon? Sa bawat sandali na tayo dudulog sa ating hapagkainan, siguradong may alay sa atin ang ating Panginoon. Wala pong makagagawa niyan kundi ang Panginoon lamang. Kaya nga lang po, sabi ko nga po bilang tao, magulo kasi yung kaisipan natin.
Kaya yung napakaraming offer sa atin ni God ay hindi natin maramdaman. Ang daming offers ni God sa atin sapagkat tayo'y mahal niya. Subalit hindi natin maramdaman yung mga magagandang bagay na inyaalay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang tao nga po, lalo na po yung hindi pa bukas sa aral ng Panginoon, ang sukatan po nila ng kaginhawahan sa buhay ay ang mga material na bagay. Tanungin ko po kayo, yung pong matagal nang nagpupunta dito, hindi po ba't higit pa sa material na bagay ang ibinibigay sa atin ng Panginoon? Mabibili ba ang kapayapaan? Hindi. Kahit marami kayong pera, subalit hindi kayo makatulog sa gabi dahil marami kayong iniintindi, uminom man kayo ng napakadaming sleeping pills, hindi pa rin po kayo magkakaroon ng kapayapaan sa kaisipan. Amen po ba yon? Subalit, kung ang Panginoon ang gagawin nating sentro ng ating buhay, papayapain niya ang ating kaisipan. Makakatulog tayo ng mahimbing. Sa dating buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon, kailangan pang mag-take ng sleeping pills bago ako makatulog. Magulo ang kaisipan ko. Salamat sa Ama, inakay niya ako sa banal na lugar na ito. Ang dating magulong kaisipan, nagkaroon ng kapayapaan. Ang kapayapaang iyan ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi. Mayaman ka man, marami kang pera, ang dami mong deposito sa bangko, ang dami mong bank book, pero hindi ka naman makatulog. Walang kapayapaan ang kaisipan mo. Hindi masaya ang buhay. Ang kapayapaan pong ito ay regalo mula sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Hindi lahat ng tao ay mayroon ito. Hindi lahat ng tao ay payapa ang kaisipan. Subalit kung magtitiwala tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, ang kapayapaang ito ay iririgalo niya sa atin upang ma-enjoy natin yung buhay natin habang nandito tayo sa mundo na ating ginagalawan. Isa pa pong benepisyo na natamo ko sa Panginoon nang kilalanin ko siya bilang Diyos na buhay at kapiling ko. Sa mga panahon po na nakilala ko siya, dati po, pag may problema ako, mainit ang ulo ko. Naghahanap ako ng away. Pilit ako ng aaway ng tao. Sila yung nagiging outlet ko sa mga problema sa buhay ko. Kaya, takot po silang lapitan ako pag alam nilang mainit na yung ulo ko. Ano yung cause ng init ng ulo? Mga problema. Amen po ba yun? Nagiinit po yung ulo natin, gawa ng mga problema dumarating sa buhay natin. Ganyan po pagka ang Diyos ay wala pa sa atin. Ang init ng ulo ang pinapairal natin. Natutunan ko po sa dambanang ito, na pagpala mainit ang ulo mo, 100% wala ang Kristo sa'yo. Sino nasa'yo? Diablo, ang demonyo. Kaya isa na pong sign yan, mga kapatid. Basta nagiinit na yung ulo ninyo, magdasal na kayo. Humingi na kayo ng saklolo. Sapagkat wala na ang Kristo sa inyong pagkatao, kundi ang nagahari sa inyo ay ang demonyo. Kaya kung halimbawa, mainit ang ulo ko, anong nagahari sa akin? Diablo. Pinatulan mo ako, sinong nagahari sa'yo? Sino naglalaban? Diablo sa diablo. Sino natalo? Papayag ba kayo na matalo ang Kristo? Hindi. Ipaglaban natin ang Kristo sa buhay natin. Pag mainit ang ulo ng kasamahan nyo sa bahay, huwag nyong patulan ng another init ng ulo. Sapagkat ang diablo sa diablo ang mag-aaway. Dapat po, pag ako ay diablo, ikaw ay Kristo. Para matangay mo ako, para at the end, pareho na tayong Kristo. Ang hirap po kasi sa atin, mga kapatid. Totoo po ba sinabi ko? Amen yun, ano? Sa dating buhay ko po, pag mainit ang ulo ng asawa ko, papatulang ko. Sabi ko nga po sa inyo, kung siya ay 45, Armalite ako. Hindi ako papayag na ako ay matalo. Kaya yung buga ng 45 niya, papalitan ko ng buga ng automatic na Armalite. Kaya pareho na po kaming nagpapalitan ng bala. Salamat sa Ama. Binago na niya ako. Ngayon, may Armalite na akong automatic, pero hindi na pumuputok.
wala nang putok ang aking Armalite. Iyan po ay utang ko sa ating Panginoon. Salamat po sa pagtitiwala ko sa Diyos na hindi nakikita. Sapagkat marami siyang babaguhin sa buhay natin. Gusto mo bang mabago yung mga ugaling hindi karapat-dapat, hindi kalugod-lugod sa Ama? Gusto po nating lahat yan, sapagkat iyan po ang dapat na maging purpose natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Ang purpose po natin sa mundo ay hindi ang kumita ng pera, hindi ang magkamal ng kung ano-anong kayamanan, kundi ang purpose po natin sa mundo habang tayo nabubuhay ay mabuhay tayo na nakasusunod sa kanyang kalooban. Magagawa nating lahat ito. Naganap ito hindi lamang sa akin, hindi lamang sa kanila. Lahat na ito ay magaganap sa inyo rin. Itatransform tayo ng Panginoon na mula sa isang pangit na uod, magiging maganda kang paru-paro. At iyan ay magaganap lamang sa pamamagitan ng ating ganap na pagtitiwala sa Diyos na hindi natin nakikita, subalit sa tuwinay ating nadarama. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, at napakaganda po ang bahagi ninyo, maraming aral, at sana po ay napulutan po ninyo ng magagandang aral. At sabi po nga ng ni Mami Beth na kailangan is to believe before you see. Kaya ang nangyari po ay kung napupuna po natin na minsan po yung mga ibang gamutan na kagaya po ng mga organisasyon na ganito, minsan ang mga tao nagpupunta doon dahil mayroon yung action agad. Yung pagdating nila doon, gamot na sila kaagad. Pero dito po sa dakong ito, hindi po yung action sa physical na mga sakit, kundi ina-actionan yung spiritual sa atin mga buhay. Dahil ang layunin sa dambanang ito ay dalhin tayong lahat sa Ama. Kaya po, pag kayo po ay naniwala sa mga salita ng Ama sa katauhan ng ating Apo Kunsing, kahit hindi po kayo haplusin o lagi blessing ganon, balang araw po makikita ninyo magaling na kayo. Yun po ang sinasabing you believe first before you see the result. Amen po ba yun? Palakpakan po natin. Sa susunod po na ating pagbabahagi ay isa rin pong magbibigay ng pangatlo pa na lang. Si kapatid na Marie. Pagkatapos ni kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, pananalig. Dahil sa pananalig, makakamta natin ang mga minimithi natin sa ating Panginoon na gusto nating matupad sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa amin pong mga alagad, pagmamasdan nyo ang bawat isa sa amin, para bang wala kaming problema ang pinagdadaraanan. Amen po ba? Subalit iyon ay sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung mayroon kang dalahin sa iyong buhay, kung mayroon kang dinadala sa iyong buhay, ialay natin sa Kanya at iyon ay mapapagaan. At iyon ang magbibigay ng kalutasan sa pamamagitan ng pananalig natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bilang isang alagad sa aking sarili, dumating din po ako sa pagsubok na, kasi po ang bawat alagad, dinadalisay po yan eh. Dumating po ako sa pagsubok nung April na hindi po ako makalakad. Dito po sa spinal ko, galing kami sa isang resort. Nung pag-uwi po namin, hindi na ako makababa sa sasakyan dahil hindi na ako makalakad. Masakit po itong balakang ko para po ba dito sa spinal column. And then, nung bababa na po ako, hindi ko pinahalata sa mga kapatid kong kasama. Pagbababa ko po sa sasakyan, talaga pong yung mukha ko, hindi ko na kayang ipinta sapagkat napakasakit. Subalit, pinilit ko pong maglakad sapagkat gusto kong makarating sa aming tahanan. Pero habang tumatakbo po yung aming sasakyan, nagdarasal po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko na itong nararamdaman ko na ito, sa kalooban mo, ikaw ang papawi nito. Manalig, magtiwala lamang ako sa iyo na ako ay hindi mo pababayaan. Sapagkat sabi mo nga, hindi mo ito ibibigay sa iyong mga anak kung hindi nito kakayanin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ganun po ang nangyari hanggang dumating ako sa aming tahanan. Sobrang sakit. Kumuha po ako ng, sabi ko, Panginoon, ano po ba ang marapat kong itapal sa likod ko? Sapagkat ayokong mahiga. Kasi pag hiniga ko, hindi na ako makagalaw po. Kumuha po ako ng tangan-tangan na dahon, tapos tinapal ko po dito. Hanggang nakahiga po ako, tinawagan ko po si kapatid na Marisa, wala po sila noon. Sabi ko, paano kaya gagawin ko? Kailangan magpahaplos ko ako. Kung maliit pa yung anak ko, 13 years old si James, sabi ko sa kanya, kuha mo ako ng dahon kasi kailangan itapal ko. Subalit, habang nakahiga ako sa bed, nakikipagniig ako sa Panginoon, Panginoon, sa'yo lang ako umaasa, batid mo na wala akong masasandalan sapagkat ang anak ko ay bata pa. Ako lang ang kumikilos lagi. Kaya wag mong pahintulutan na mahiga ako sapagkat pag ang spinal column ang tinamaan sa inyo, baldado na po kayo. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po kadakila ang Panginoon. Sabi nga po, sa pananalig ko at pagtitiwala, nung gabi po na yun, dumating sila kapatid na Pearl, Marisa, tumungo sa aming tahanan at hinaplos ako ni kapatid na Marisa. Sabado po yun. Sabi ko, tapos Sunday, next day, sabi ko, kailangan makalakad ako kasi on Monday, facilitator ako sa araw na yon. Kahit gumagapang ako para lang makarating doon sa banyo kasi pag magsi-CR ako, ginagawa ko. Hindi ako nagpatalo sa sakit na nararamdaman ko, talagang halos parang pinipiga ang buo kong katawan. Subalit sabi ko nga, yung pananalig ang ibinigay kong buong puso't kaluluwa ko itinulog sa ating Panginoon na, Panginoon, alam ko, gawa lang to ng kalaban, subalit gaano man to kasakit, gaano man to ang nararamdaman ko, hindi ako patatalo sapagkat batid ko na hindi mo ako pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At pagkatapos po noon, nung gabi po nung Sunday, ayun po, purihin po ang Panginoon. Nakipagniig po ako sa Panginoon pero hindi ako tumawag sa mahal na Apo dahil ayaw ko po siyang bigyan ng alalahanin pa. Kundi ang sabi ko, Panginoon, tulungan niyo naman po ako, kailangan ko pong makalakad ako. Ganun. Tapos sabi ko nga po, kung may password lagi tayo na Jesus I trust in you, minsan ginagamit ko pong lifeline ang pangalan ng Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi ko, pagka may nararamdaman ako talagang sobrang sakit na, pipikit na lang po ako at ang sabi ko, Apo Conching, tulungan mo naman ako idulog sa Panginoon na mawala itong nararamdaman ko. Hanggang nakatulog na po ako noon. At purihin ang Panginoon, paggising ko, okay na po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Paggising ko po, okay na po ang pakiramdam ko, nakakalakad. Hanggang nakarating po ako sa dakong ito, Lunes po. Habang nagpapacilitate po ako ng Monday na yon, pag tumawag po ako ng Cheryl, pupunta po ako sa likod kasi sumasandal ako kasi parang magkukulaps ako. Pero hindi po ako nagpatalo sa ganung nararamdaman ko. Sapagkat sabi nga, kailangan yung positive, negative, talunin mo yung negative, mag-positive ka upang madaig mo, yung gusto mong mangyari sa sarili mo, makuha mo. Amen po ba? Kaya po yung mga nararamdaman natin sa ating mga sarili na minsan parang hindi na natin kaya, labanan po natin yan at ipagtiwala natin sa Diyos na buhay na siya ang kikilo sa atin at siya tutulong sa atin at makakamtan nyo ang hiwaga sa pamamagitan ng pananalig. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi nga po ng Panginoon sa katawan ng ating mahal na Apo Conching na dinadaluyan ng banal na Espiritu, ito po ay kwento ko bago po kami mag-vigil nung Martes po ng gabi, naganap po ito sa isang kaibigan ko. Maaga po kami pumunta rito. Gusto ko lang pong ibahagi ito, lalo na sa lahat ng nanonood sa internet. Malayo man kayo, subalit ang Panginoon, kung malapit kayo sa Kanya, malapit siya sa inyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nung Martes po na yon, maaga pa kami pumunta ni kapatid na Josie rito upang makapag-relax. Siguro mga 7:30 to 8. Dala ko po yung laptop ko kasi may kausap akong kaibigan ko. Doon po sa 3rd floor, habang magkausap kami po sa Skype, sabi ko po, hindi ko po inaasahan, umakyat sa 3rd floor si Apo Conching. Tapos nakita po niya, kausap ko yung kaibigan ko, sabi po niya, sabi ko po, Apo, yung kaibigan ko po, sumasakit lagi yung ulo niya, saka yung back niya. Naniniwala ba siya sa banal na Espiritu? Sabi ko, opo, naniniwala po siya kasi po lagi siyang nanonood ng gawain. At saka hindi daw po man niya naiintindihan yung sinasabi niyo dahil Tagalog, subalit sa puso niya, nadadaman niya ang Holy Spirit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ganun pong kaganapan, napakabuti po at napakadakila ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Humarap po siya, nakipag-usap po siya doon sa harap ng screen. Tapos po sinabi sa
Tinagalog po ni Apo Kunching dahil sabi nga po niya, Tagalogin ko kapatid. O sige lang po Apo, madadama naman niya sa puso niya yan. Sabi po sa kanya, naniniwala ka ba na sa pamagitan ng Espiritu ay gagaling ka? Tumango naman po yung kaibigan ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Habang po nag-umpisa na pong manalangin si Apo Kunching nakayuko, yung kaibigan ko po, nag-sign of the cross din po, nanalangin din po, pareha sila. Pagkatapos po noon, idinampi po ng mahal na Apo sa screen, yung sa naon niya, yung kamay niya, na-slain po siya ng konti. At pagkatapos po noon, sinabi ng kaibigan ko, mayroong daw po lumabas na tubig sa kanyang muka at lumamig bigla ang buo niyang katawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi ko po sa kanya, iyon ay ang Espiritu. Nagpadama sa iyo ang Espiritu. Kaya po doon tumatalaka yung sinasabi na malayo ka man, kung nananalig at nagtitiwala ka, walang imposibleng maganap sa iyo. Batid ng Panginoon kung ikaw ay talagang nananalig sa Kanya at ibibigay niya kung ano ang nais mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po pagkatapos noon sabi niya, gumaan daw po ang lahat ng pakiramdam niya at mayroon siyang ibang nadama na hindi man niya naiintindihan sa Tagalog, subalit daman-daman niya ang Espiritu, ang Holy Spirit sapagkat iba raw po yung pakiramdam niya. Kaya po ngayon, regular viewer siya ng ating website. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At saka po, kaya po sa lahat ng nanonood sa internet, ano man po ang kahilingan nyo sa buhay, ibigay lang po nyo ng puso't kaluluwa sa pamagitan ng pagtitiwala nyo sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo. Ano man ang hinihingi nyo na may katapatan, ang kinimpo nyo sa takdang oras at panahon na ibibigay ng Panginoon, makakamtan nyo ang kagalingan sa bawat parambitan nyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ito po bago ko wakasan ang aking pagbabahagi, ang nais ko lamang po kung bakit ko ibinahagi sa inyo yon, upang magkaroon kayo ng higit na pananalig at pananampalataya sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, na hindi man natin siya nakikita bilang katauhan, subalit sabi nga ni kapatid na Beth at ng ating facilitator, nadarama natin ang kanyang presensya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? At higit lalong nadadama natin to pag nakita na po natin ang ating mahal na Apo Kunching sapagkat siya ang ginagamit ng ating Panginoon upang idaloy ang kanyang presensya, upang ihayag sa atin ang marapat para sa atin. Amen po ba? Kaya anuman ang ating hinaing sa ating buhay, idulog natin sa Kanya ng taimtim, ibigay natin ang ating puso't kaluluwa at pag nakita ng ating Panginoon ang ating katapatan, walang imposible na hindi siya ibibigay sa atin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kung minsan po, medyo may katagalan, bakit hindi pa nagagrant yung ating mga request sa ating Panginoon? Huwag tayong mainip, kundi ang pagnilayan natin, ano pa ba ang kailangan kong baguhin at hindi ko nakakamtan? Huwag nating tatanungin ng Panginoon na bakit hindi pa binibigay sa atin, kundi ang lagi nating tanungin ay ang ating sarili, ano pa ba ang dapat nating baguhin at isuko upang makamtan natin ang para sa atin. Amen po ba? Kaya sa inyo may mga karamdaman, manalig, magtiwala at umasa na may Diyos tayo na buhay na sa atin ay laging nagmamahal. Magandang umaga po sa inyo lahat at yun lang natin. Salamat po muli ating mga kapatid na Marie sa iyong pagbabahagi at pagbibigay ng magandang halimbawa kung paano tayo manalig sa Panginoon. Ano ngayon, nagkaroon po ako ngayon ng parang nakapag-isip po ako. Kung tayo po ay hindi nabubuksan pag tayo humihingi sa Panginoon, ano po ang ating password? May password na po ba kayo papunta sa Panginoon? Ngayon, bigyan ko po kayo ng password. Apo Kunching. Amen po ba yun? Palakpakan po natin si Apo Kunching dahil siya ay gagamitin natin password upang tayo po ay makarating sa ating paruroonan, ang kaharian ng Ama. Sa ang susunod po natin magbabahagi ay hindi ko po kilala. Hindi, kilala kita sa mukha. At magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro po marami pong nagtataka na parang wala po akong karamdaman. Sa katunayan po, nagbabanyos pa po ako hanggang ngayon.
nagsimula po yung aking karamdaman nung pong butuhan. Hindi po ako nakatulog ng ilang araw. Anemic po ako, ngunit sumadsad pa po yung dugo ko. Ngayon po, parang nahibang po ako. Parang nawala po ako sa sarili ko. Nung ano po, sabi ko po sa mga kapatid ko, dalhin po ako kay Apo Conching. Ngunit hindi po nila ako dinala. Dinala po nila ako sa doktor. Binigyan po ako ng kung ano-anong gamot, may pampatulog, may pampakalma, may mga vitamins. Nung kinagabihan po, ininom ko po yun. Ininom ko po lahat yung pinabigay sa aking gamot. Subalit nung pagkainom ko po, hindi na po ako makahinga. Nakita po nung kapatid ko, iniiyakan na po ako kasi po namuti na po yung katawan ko. Sabi po niya, kapag hindi pa daw po ako tatawagin na daw po niya yung mga kapitbahay po namin. Pero sa awa po siguro ng mga nagpray po sa akin, gumaling po ako. Pero nakatulog naman po ako ayaw naman po madilat ang mata ko. Nung maidilat ko po, hindi na naman po ako nakatulog. Bumalik na naman po yung sakit ko uli. Tapos kung ano po yung mga naririnig ko, pero wala naman po mga tao sa labas. Ngayon po, may isang tao po ako na nasaktan. Akala ko pa nga po mag-aaway sila mag-asawa. Ngunit hindi po nila ako wala po ako narinig sa kanila. Katunayan nga po, sila pa po yung tumulong sa akin para dalhin po ako dito. Salamat kuya. Isang cups po dito yon. Pamangkin po niya ako, si Jaime Mimpin. Ngayon po, nung dinala po nila kuya ako, hinipo lang po ako ni Apo Conching. Nung kinagabihan po, dire-diretso na po kaagad ang tulog ko. Hanggang sa ngayon po, dire-diretso na po yung tulog ko. Alam niyo po, naisipan ko nga po sa gulo ng isip ko. Akala ko po pinagtutulungan ako ng mga tao, pero hindi naman po pala kasi iba po ang isip ko eh. Naisip ko pong magpakamatay. Naisip ko pong laslasin yung aking, yan po ang magaling na. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat dahil ang dami pong nag-pray para sa akin, ang aking mga kapatirang couples. Lahat po sila, pinag-pray po nila ako. Salamat po. Yun lang po. Salamat po kapatid at kayo po ay guided by the Holy Spirit kasi hindi po kayo natuloy na gumawa ng isang hindi maganda sa sarili mo. Yun po ang sinasabi ng Tita Beth na mauna muna kayong maniwala, magtiwala at manalig bago makikita ang resulta. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ang ating susunod na magbabahagi ay ang mother of the house na si Mami Marisa. Papuri sa iyo, Amay, walang katapusan. Muli sa araw na ito, na muli mong pinahintulutan, na ipahayag ang iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Nawa ang lahat ay mabuksan sa iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Conching, na sa amin ay iyong ginamit, ibinigay, inalay, upang matutunan namin ang iyong kabanalan at ikay mapaglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, marami pong pinagdadaanan ng tao, ano po, at isa na po ako doon. Nasabi ko nga, nakita ko po ang aking mukha na malalim ang aking mata dahil sa karamdaman na aking nararamdaman. Simula pa po ito kagabi, nung nagmimisa po, nagmamas po si Father, nasabi ko nga, sadya pong si Kalaban ay, ang mga tapat na lingkod ng ating Panginoon ay matapat din nanliligaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, kapag ikaw ang pinanghahawakan mo ang pananalig at pananampalataya mo sa ating Panginoon, kaagapay ang mga pagdulog ng mga kapatid natin, ating mahal na Apo Kunching, syempre po, hindi pahihintulutan ng ating Panginoon na tayo ipagapi sa kalaban. Amen po ba yun? Kahapon po, ang pakiramdam ko po nililindol ang aking ulo. Napakasakit po sapagkat dama ko po may prolong po akong sipon na hindi nakalabas. At hanggang kagabi, nung tapos na po ang misa, medyo sumideline po ako ng bahagya, nagpahaplos po ako sa kapatid ko pong alagad, kay Chris at kay Tita Pining. Sabi ko, nililindol yung ulo ko habang pinagmamasdan ko po ang mga tao, parang napakasakit, para akong nagaground sa aking ulo. Hindi lang po ako nagpahalata hanggang nag-trigger na po yung aking acid dito sa aking tiyan. Para sa akin po kasi, para po hindi ako malugmok sa aking nararamdaman, ako mismo hinihingi ko sa Ama na malibang aking sarili. Saan po paglilibang? Sa mga bagay-bagay na hindi ako matututok doon sa sakit na aking nararamdaman. Napakasakit po talaga ng acid. Amen po ba yun? Napakasakit po. Kapag pumasok dito sa sigmura mo, umakyat sa heart mo hanggang sa mamamanhid at halos para kang sinasakal. At naganap po yun sa akin kagabi. Sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ko, napakasakit ng aking sigmura. At ay magpahinga na po kayo. Kapag nagpapahinga po ako at nararanasan ko pong umupo, lalo pong sumasakit eh. Sabi ko, Ama, nananalig po ako sa inyo na sa pananampalataya ko po, bilang isang hinirang niyo po, hindi niyo po ako pababayaan. Sadya pong napakasakit. Sobrang sakit. Naalala ko po na baliktanaw sa akin yung una kong karamdaman na lumalaki po yung aking tiyan. Hanggang sabi ni kapatid na Pearl, magpahinga na po kasi kayo, na-stress kayo. Sabi ko, hindi ako na-stress. Sabi ko pong gano'n, ano po. Hanggang inabala ko po ang aking sarili sa aking ginagampanan bilang pangkatauhan, nagampanin, hindi pa rin po sa natatanggal. Sinubukan ko pa rin po na sabi ko dadalhin ko ito na mayroon akong ginagawa para hindi ko talaga siya maramdaman. Hanggang sabi ni kapatid na Pearl, magpahinga na po kayo, sabi niya. Ay, hindi pa okay lang po kapatid. Ayokong iwanan ito na hindi tapos. Sabi ko po, Ama, nananalig pa rin po ako sa inyo. Nasa kaabalahan kong ito, itong si Satanas na ito aalis na sa akin nararamdaman. Amen po ba yun? Alam niyo po, hindi pa rin po siya umalis. Talaga pong umakyat na hanggang dito, habang nakatungtong po ako sa silya, badlab ako po, mag-slain ako. Hanggang ako na mismo, sabi ko, sige, humanda ka Satanas, makakaalis ka rin dyan. Pumunta po ako sa kusina. Ang hindi alam ni kapatid na Pearl, manhid na ang aking pakiramdam. Namamanhid ang aking ulo, parang sinasakal yung dito ko, napakalaki po ng aking tiyan. Sadyang kailangan ko ilabas yung hangin na yon. Alam niyo po, pumunta ako sa lababo, sabi ko, masama ang aking pakiramdam. Hanggang sabi ng nanay ko, sino yung sumusuka? Sino yung sumusuka? Sabi po, ano po? Sabi ko, kapatid na Pearl, halika muna. Sabi ko po, hagurin mo yung likod ko. Kailangan lumabas tong hangin na to. Sabi ko pong ganon. Alam niyo po, kapag ang pananalig mo at pananampalataya ay hindi mo ipagagapi sa kalaban, mag-isa ka man nakikibaka, kasama ang mga kapatid mong nagtitiwala sa Diyos, sigurado hindi ka ipagagapi ng ating Panginoon. Buhay pa ba ang Diyos? Alam niyo po, hinagod po niya yung likod ko, bilisan mo, umaakyat na sa ulo ko, namamanhid para ako matutumba. Iniluwal po yung hangin na napaka-asim na hindi maintindihan at ako po yung naginhawahan. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganyan po mga kapatid. Alam niyo po, sabi nga ni Mami Beth at ni kapatid na Marie, kung sa unang buhay po, ang karamdaman namin nararamdaman ay hindi namin nakilala ang Diyos sa panahon ngayon, naku po, baka po kung ano nangyari sa amin. Amen po ba yun? Subalit lang dahil may Diyos na buhay, may ginagamit na kinalugdan, walang problema. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hanggang
nung umalis na si Kapatid na Pearl, uminom po ako ng isang basong tubig na mainit na may asukal. Sabi ko, Ama, para pong gusto ko ituloy yung ginagawa ko. Sabi ko po, ano po, naginawahan po ako eh. Pero hindi na dapat. Sapagkat oras na ng pagdulog, alas 12 na, hindi ko na dapat gawin. Hanggang pumasok po ako sa, sabi ko kay Kapatid na Pearl, matutulog na po ako sa kwarto ko at okay na po ba kayo? Medyo okay na ako, kapatid. Sabi ko po ganun sa kanya. Subalit may nararamdaman pa akong konti na lang. Ito po ang hiling ko po sa Ama. Ama, pinadama po sa akin, pinahintulot mo na sa pamamagitan ng karamdaman ay muli kong mabalik tanaw. Yung unang karamdaman, ako po lumaki po ang tiyan ko sa sobrang asid. At talaga pong sabi ko nga po sa inyo, napakasakit. Kapag umatake po, apektado ang heart mo, apektado ang ulo mo pag namamanhid, para kang sinasakal. Mahirap. Subalit salamat sa Ama, sapagkat ang mga lingkod po hindi takot mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang katotohanan. Kapag naramdaman mo na nasumpungan mo ang Diyos sa puso mo, wala ka ng katatakutan, ano man itakda niya sa buhay mo. Amen po ba yun? Sabi ko po kagabi, Ama, kung kalooban mo po na magising pa ako bukas, salamat sa iyo. At kung itatakda nyo naman po sa ganitong kaparaanan, na sakit na aking nararamdaman, salamat pa rin po sa inyo. Ang mahalaga, nakilala kita, nasumpungan kita sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na ginamit mo sa akin upang ako'y makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan. Batid ko po, bibigyan mo pa ako ng panibagong pagkakataon. Buhay po ba ang Diyos? Eto po, wala, nakita ko po malalim ang aking mata, napakasakit po mga kapatid. Subalit hindi po yun mahalaga. Habang nakikinig po ako sa bahayag ng aking mga kapatid nagbahagi, yung tinura ni kapatid na Jose at ni kapatid na Beth na to see is to believe. Sa akin pagninilay po, maging ako po, nasambit ko rin po yan sa unang buhay ko. Sapagkat hindi ko pa kilala ang Diyos ng mga panahon na yon. Kilala ko lang siya sa pangalan, kaya nasasambit ko na gusto ko makita muna bago ako magtiwala. Sapagkat yun po yung tao. Amen po ba yun? Na kapag ang salita ng tao ay hindi nagkaroon ng katotohanan sa kapwa niya, doon po nagkakaroon ng kaukulan na hindi ako naniniwala sa iyo. Amen po ba yun? Subalit sa dakong ito mga kapatid, hindi nga maaaring gamitin yung salita na yan. Sapagkat sa dakong ito, yamang nagpapakilala po ang ating Diyos sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo ang makadadama sa puso mo na kailangan mo magtiwala. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag niloko mo ang sarili mo, niloko mo rin ang Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, yung salita na yun ay nawala na sa amin. Nawala na sa akin. Na naghanap pa ako ng pruweba, hindi po. Nung naramdaman ko sa puso ko sa salita ng kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, na ang Diyos ang gumagamit sa kanyang pagkatao, hindi na po kung saan-saan pa. Sabi nga ni Mami Beth, huwag kayong magpalito. Huwag pa kayong halimbawa, ang tao po kasi, o maging ako, kung ako po ay hindi naging matibay sa aking pananalig sa ating Panginoon, na si Apo Kunching ay ginagamit, baka ngayon din wala ako sa harapan nyo. May po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat naranasan ko rin po na marami po ako napatunguhan dahil sa karamdaman, mga albularyo, samot-sari po, na hindi ko naman po tinatawaran ng kanilang kakayahan. Sapagkat yun po ay, kung kalooban ng ating Panginoon, magagamit mo sa mabuti. Subalit sa dakong ito mga kapatid, focus lang. Yun lang ang kailangan sa pananalig mo. Pag naramdaman mo ang puso mo, na si Kristo na ang bubihag sa puso mo, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang katotohanan na naganap po sa amin sa dakong ito. Nang una pa man po, nang bago lang po ako, ang ating mahal na Apo Kunching, hindi pa po siya nakasutana. Subalit sa bawat pagbabahagi po ng mga salita, sa kabila na siya po yung nakasibilyan po, kagaya po natin, nakasuutan, mayroon pong tumatama sa puso ko na ipinupunla ang Diyos. Na hindi man pagdakakaraka-raka, ay naramdaman kong siya nga ay ginagamit ng ating Panginoon, subalit pag uwi ko po sa bahay, naririnig ko po ang tinig niya. At nararamdaman ko po sa puso niya na hindi siya basta taong nagsalita, kundi ang ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito pinahayag sa inyo? Sa pananalig po at pananampalataya sa ating Panginoon, sadya pong walang makagagawa nun na tao.
kundi hingin din po nyo. Gift po yun. Sabi nga ni Mami Beth, gift po yun ng lahat para sa atin na mula sa Diyos, na kailangan natin siyang pagtiwalaan dahil wala nga po tayo nakikita, kundi mararamdaman lang po natin sa ating puso, pakinggan po natin ang bulong ng ating puso na makabubuti sa atin, at doon nyo po makikita ang Diyos na po pala ang naghahari sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang bawat kaganapan na sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad, ang mahal na Apo Kunching, mga kaps na sumuko sa ating Panginoon, sino ko nga po ba ang gagawa ng gayon? Samantalang, kung sa bilang pagkatao na abundant ka sa lahat, hindi mo ipagpapalit ng basta-basta. Amen po ba yun? Subalit ng dahil, mas higit na abundant po ang bumihag sa'yo, syempre po, parang walang pinagkaiba yan sa tao. Kaya siya ang ginusto niya, mayaman yun eh. Mas mayaman si God eh. Boy, babang Diyos! Amen po ba yun? Kaya sa pananalig at pananampalataya, kahit anong taglay mo, maisusuko mo talaga. Kahit hindi mo siya nakikita. Amen po ba yun? Sapagkat, sa sarili mo po mismo, maging kayo po. Pinasasambit ng ating Panginoon, sarili niyo po, hamunin niyo. Hamunin niyo po na pagtiwalaan ng ating Panginoon. At kapag mismo ang sarili niyo nakatuklas nito, sasabihin niyo po sa sarili niyo, sana noon pa. Sana noon pa. Hindi, sana 2 puso ko. Boy, babang Diyos! Amen po ba yun? Kasi yung sana 2 puso ko, para po sa tao yun. Subalit isa lang ating puso na kailangan ang pananalig at pananampalataya sa Diyos lang natin dapat ibigay. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, mga kapatid, ito lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Sa katotohanan lang po, kapag ikaw mismo ang nagtiwala sa Diyos at nakadama na manalig sa Kanya ng totoo, hindi naman kapwa mo magbibinipisyo eh. Amen po ba yun? Ikaw mismo at ang mga minamahal mo. Kaya sa madaling salita, walang padrino sa pananalig. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, kapag ikaw mismo sa sarili mo, nararamdaman mo na totoo ang pananalig mo sa Diyos, on the spot, mararamdaman mo rin kung paano siyang kumilos sa buhay mo. At sa kaparaanan na dulot ng ating Panginoon, doon ka ngayon niya bibitinin. Amen po ba yun? Ganon si God. Hindi niya pagdakakaraka-raka, ibibigay niya isang araw. Bakit po? Sabi nga ni Father, ibibitin ka niya. Para bawat araw, hanapin mo siya. At sa bawat paghahanap mo na natatanggap mo na mula sa Kanya, laging bago. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya hindi ka magsasawa. Ganon po ang pananalig. Amen po ba yun? Syempre po, tayong tao, maging ako po sa unang buhay, nananalig ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng ganito. Nananalig ako sa Diyos kasi sagana ako sa ganito. Salamat sa Diyos, ang dami kong pera. Salamat sa Diyos, binigyan ako ng ganito. Eto na, nang dumating na po ang pagsubok na pisikal. Diyos ko, bakit mo naman ako binigyan ng ganito? Kawawa naman si God. Buhay mo ba ang Diyos? Walang mapatutunguhan. Amen po ba yun? Kaya kung magninilay pang bawat isa, sadyang napakalaki ng pagkakaiba bilang tao at bilang ikaw ay nakabahagi ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Kaya nawa po mga kapatid, nakakatuwa po talaga. Bakit ko po ito nasasambit? Minsan sinasabi ko yun sa sarili ko. Sapagkat, ikaw mismo ituturuan ng ating Panginoon para magnilay. Ang pagninilay na malalim at malawak, maraming aabutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung magninilay po kayo, wag lang sarili nyo ha. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ibinibigay ko lang po sa inyo yung tip dahil ginagawa ko po na pagninilay, panuntunan na binahagi nating Panginoon sa pamamagitan natin mahal na Apo Kunching. Kapag nagnilay ka na masama ang loob mo, alam nyo po, mabilis pumasok dyan ng kalaban. Hindi mo makikita ang mabuti para sa kapwa mo. So, balik kapag nagnilay ka, isinantabi mo ang sarili mo, makikita mo ang mabuti para sa kapwa mo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya naman po, mga kapatid, ang pananalig at pananampalataya ay patuloy po nating paigtingin. Ang pananalig at pananampalataya, patuloy po nating palalimin. Sapagkat habang humuhukay po tayo at pinalalalim natin ang pananampalataya sa Diyos, alam niyo po, masasabik po talaga kayo. Dahil si God, masyadong thrilling. Thrill siya. May thrill kung paano siya magbigay. May sorpresa lagi. Kaya sa sorpresa na yon, kapag binigay sa'yo, kahit hindi mo pa hinihingi, dumaan lang sa isip mo, naku, lalo kang masasabik. Buhay mo ba ang Diyos?
Sige po, hindi yan kayang gawin ng tao. Halimbawa, inisip ko si Samuel ngayon. Inisip ko si Samuel. Bukas magkikita kami ni Samuel. Bibigyan niya siguro ako ng ganito yung gusto ko. Nagkita kami ni Samuel. Hindi kung hindi ibabahagi ng Panginoon kay Samuel, hindi niya ibibigay sa akin. Subalit ang ating Panginoon sa pananalig at pananampalataya mo, laman lang ng isip at puso mo, kapag alam niya na gustong-gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Boy mo ba ang Diyos? Yun lang po, na ganun lang po kasimple, na mabuhay sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po ito isang kaplastikan at hindi po ito isang pagmamayabang. Dahil nasasambit po ng bawat isa kung paano pinahahayag ang kabutihan ng ating Panginoon, nagaganap po sa amin. Hindi po kami hahambing doon sa nagsasabi kami ng ganito, pero hindi namin ginagawa. Hindi po maaari. Nagsasabi, may kasabihan nga, karpentero siya, pero yung bahay niya hindi niya kayang ayusin. Hindi po, ang ating Panginoon, bago siya gagawa, ginawa niya muna. Boy mo ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, dahil may nauna na ginamit, nanalig at nanampalataya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kuching, tayong lahat na inaabutan ng kanyang salita na mula sa ating Panginoon, manalig at manampalataya at tayo'y sasaya. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa iyong pagbabahagi. At sa araw na ito, napakaganda po ang mga nagbahagi at ang mga ibinahagi. Amen po ba yun? At ang atin pong sa dakong ito, ang pananampalataya po natin at paniniwala na ang may Diyos na buhay, ang siya po ang pagtanggap ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang pagbibigay po niya ng kanyang spirito, ang pagbibigay po niya ng kanyang anak upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yun po ang bunga ng pagtanggap niya sa atin bilang mga anak niya. Amen po ba yun? Pulakkan po natin ang... Wala pa po si Apo at tatawagin po natin ang isa pang magbabahagi na kapatid na Gloria. Ay, buhay ang Diyos. Sige po. Hanggang ngayon po medyo masakit pa rin yung aking lalamunan sa pamamalat. Pag ako'y medyo inubo, masakit dito, at tutugon naman dito sa ganito ko. Wala po talaga yan dahil buhay ang Diyos eh. Alam niyo po mga kapatid, sa dating buhay ko po, noong ako po ay nagtuturo ng choir sa ating pong parokya ng Nuestra Señora de la Merced, nasa akin po lagi iyon sapagkat wala pa po akong pakilala sa ating Panginoon. Ang nasa isip ko po lagi ay paligsahan, contest, sapagkat doon po ako nasanay. Nasanay ako na sumasali ako ng mga singing contest sa iba't ibang lugar. Bata pa lamang po ako, sumasali na ako. Ako yung ginagawang panghanap buhay ng ama ko. Nung kapanahunan po na yon, hindi naghahanap buhay yung ama ko, sinasali niya ako sa mga amateur doon, may amateur dito. Pag uwi namin, may dala na akong pera, meron na kaming pangkain. So, ibig sabihin po, sa dating buhay ko na ako'y walang pakilala sa Panginoon, ang nakagisnan ko po ay paligsahan. Kaya po, nang ako po ay kuhanin ng Panginoon, dalhin niya ako dito sa parokya po ng Nuestra Señora de la Merced bilang tagapagturo ng choir. Una po, naging miyembro po ako ng choir. Subalit, siguro po dahil sadyang may plano ang Diyos sa akin, unti-unti niya, sinidlan niya ako ng talino. Hindi po ako nag-aral, kaukulan sa musika. Kung ano man po ang mayroong taglay-taglay ako, ito po ay kalooban ng ating pong Panginoon. Hanggang sa, alam ko po na marahil nung sandali pa lamang yon, ang Diyos ay nagpapadama na sa akin. Subalit, hindi ko po siya nararamdaman. Kay laki ng aking gampanin sa simbahan bilang tagapagturo ng choir. Napakatalas po ng tenga ko.
napakatalas ng pandinig ko, lalo na sa mga boses na ibang uri ng tinig. Alam ko po kung maganda, pangit ang boses mo, sintonado o ano ka. Kaya ang gusto ko, kung ilan man po yung choir na yan, nag-umpisa po kami sa choir, isang choir ng ME choir. Nahati po yon, nagbukod po kami, ako po ay napunta sa isang choir, doon po ako nakapagturo at nagsunod-sunod na. Ang gusto ko po ay paligsahan, hindi ako pumapayag na yung tinuturuan ko ay hindi ganon kahusay. Subalit, nang ako po ay matungo sa dakong ito, kay laki po ng pagbabago. Sa dating buhay ko po hindi ko isinasaalang-alang, masaktang ka man, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung sintonado kang kumakantay, sasabihin ko sa iyo. Sapagkat ang gusto ko, matulad ka sa akin. Kung anong merong tinataglay ako, matutunan mo. Kung ano ang gusto kong gawin mo sa pag-awit, yun ang gusto ko na matutunan mo. Wala po akong pakialam. Magalit ka man sa akin, sasabihin ko sa iyo, sintonado ka, hindi ka tama. Wala po sa akin yung, kaya pala umaawit dahil naglilingkod sa Diyos. Nang ako po ay mapunta rito, kung paano po ako dinalisay ng ating Panginoon sa pagtuturo ng choir, sobra po talagang inabot ko. Sapagkat alam ko po ay tama tama ang ginagawa ko. Kaya ako kinuha ditong magturo para maging guro ng mga choir, dahil ako yung pinakamagaling sa inyo. Sundin nyo kung ano yung nasa ko. Tama po yun. Dahil yun po bilang tao. Subalit hindi po yan ang kalooban ng Ama. Nagpasimula po kami rito, pailan-ilan lamang po kami. Katulong ko po si mahal na Nana Iya na magbe-birthday bukas. Nanay, bukas na kita babatiin ng happy birthday. Katulong po kami dalawa. Sa iisang layunin po ay magkasama kami. Ang ano po yun? Ang maisaayos ang grupo ng choir. Magkaroon ng magandang tinig. Sa kalooban ng Panginoon, hinirang niyang isa-isa. Hinugot niyang isa-isa ang mga aawit na iyan, na ngayon ay mga aawit ng Ama dito sa dambana ng Divine Mercy. Sa una po, naroon pa rin ako bilang pagkatao. Kapag sinabi ko, ang boses mo bukaka, masasaktan po, wala po akong Sa bawat araw na ginagawa po ng ating Panginoon, walang humpay na pagdisiplina sa akin sa pamamagitan ng mensaheng idinadatal niya sa mahal na Apo Kunching. Masakit po para sa akin sapagkat hindi ko nga nauunawaan dahil katwirang tao po ang nasa akin. Bakit kinuha niyo pa ako rito? Patuturoan yung mga choir na yun ala naman palang bakit hindi ko gagawin ang gusto ko? Hindi po ba? Katwiran bilang tao. Sa ibang lugar nga po, binabayaran pa ako. Dito yung libre O, di po ba? Ano pong ibig sabihin? Kung hindi hinaplos ng Panginoon ang puso ko, hindi ko gagawin magbata. Ano po? Hanggang sa unti-unti na po, iilan-ilan ang choir. Pinagtitiisan ko, 3 kalahati, sintonado pa'y 2. Diretso, diretso, diretso. Wala pa rin pong humpay ang pagdadalisay sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Kung papaano ang sinasabing, wala kang galing, walang magaling, kundi ang Diyos. Totoo nga naman po, sino po ba magaling? Ano po ba ipagyayabang ko? Yung boses ko. Ere nga po't pag kami nalata ko, hirap na hirap ang kumanta, may magagawa ba ako? Patotoo lamang na kahit anong meron ka, na pag binawi sa iyo, walang magagawa kang anak niya. Hindi ka pwedeng magmalaki sa kanya. Ngayon po, eto na, lumipas ang ilang taon. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 taon ako dito. 5 taon ba tayo mga kapatid kong choir? Nakangiti silang lahat. Sila po ay isang buhay na patotoo kung papaano ko dati. Ngayon, ako po sa aking sarili, pinilit kong baguhin iyon. Unti-unti ko na po silang naunawaan kung ano man ang kanilang kakayanan. Sapagkat kung saganang sa akin, kasi po, nangyari po, ano ginagawa mo dyan? Dito ako natutulog, katulad po ng isang kasama, dito kami. Alam mo ba, ang ginagawa mo na yan? Araw-araw nandito ka, nakaupo ka lang, sumama ka mag-choir. Ganyan po ang gawa ko, sige sumama ka. Siyempre po, mas higit na magiging kapaki-pakinabang ka kung meron kang ginagawa. Higit sa pagkakaupo mo dyan at nakikinig ng mensahe. Eto na po. O sige, ganyan. Nakita ko po yung boses aray ko. Parang hindi ko kayang matanggap, ano po? Pero bakit po ganun? Kahiwaga ang ating Panginoon. Yung hindi ko matanggap natanggap ko ngayon. Sa dating buhay ko po, kahit binabayaran na nga ako pa may karapatan. Magalit. Ngayon po hindi
Pag nagsalita pa ako, o kapatid, ayusin po ninyo, ganyan kasi, hindi po kasi po pwedeng ganyan, lagi na lang po bang tuturo. Pag po meron medyo may yumuko ng konting gano'n at parang may naramdaman ako na kakaiba na damdamin, hindi na po ako makakibo. Bakit po? Dahil may isinasaalang-alang po akong damdamin ng aking kapwa na ayaw kong makasakit. Sapagkat alam ko sa sarili ko, wala naman ako maipagmamalaki sa Diyos. Wala po kahit ano. Hanggang sa tumagal ng tumagal ng tumagal. Alam ko naman po kahit paano may natutunan kayo sa akin. Maliban lang nga lang po sa, talaga pong ganun sabi ko nga, marahil, ito yung ibinigay sa akin ng Panginoon ngayon kung paano ko unawain pa yung mahirap unawain. Dahil kung sa ganun sa akin, sinabi ko po sa kanilang lahat, mga kapatid, alam nyo, kayo bilang mga awit, ako ang tatanungin nyo, hindi kayo papasa sa akin. Dahil hindi ganyan ang klase ng choir na gusto ko. Subalit sadyang inabot po ito ng Panginoon. Ang gusto niya kung paano ko nga unawain yung mahirap unawain na pagtigisan mo at pagbatahan mo. Na iyan naman po ang ginagawa ko sa bawat araw. Subalit, sabi ko nga, lalo na po sa mga mahihina natin, bagamat kami po ay hindi pare-pareho ng antas ng kaalaman, lalo na po sa pag-awit. Ikaw na mahina, maaari kang lumakas. Kung ang taglay-taglay mo katotohanan ay paglilingkod sa puso mo na si Kristo ang pinaglilingkuran mo, anong tinig na hindi maibibigay ng Ama sa'yo kung magpapakatotoo ka sa sarili mo? Napakahirap naman po kasi. Alam niyo po yung nangyayari sa akin, mahirap po. Ayoko na may nasasaktan sa kanila. Ang mahina, kung ang mahina at malakas magkakasama, magkakaagapayan, lalakas po ang mahina. Subalit kung ikaw naman ay mahina, ang gusto mo sa bawat araw, kung ikaw'y tuturuan, isusubo ko ng isusubo sa iyo, mahiya tayo sa Panginoon. Ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran, hindi po tao. Kaya po ako sa ganang sarili ko, sabi ko nga, Panginoon, sa tagal ng itinuturo ko dito, 5 taon na, naghahangad rin ako na mayroon man lamang na matutong isa. Sapagkat hindi naman po habang panahon, naririto ako. Hindi natin masabi ang panahon, bukas makalawaw natulugan, hindi ka na magising. Di po ba? Totoo, mayroong huhugutin ng Panginoon. Subalit sabi ko nga, napakagalak sa aking puso kung mayroon isa man lamang na makukuha ko ano itinuro ko, na magsisilbi naman kung ako'y wala rito, sila naman ang magiging kapalit ko. Ang Diyos po ay hindi maramot. Sa totoo lamang po, kung kaya ko lang ibigay ang boses ko doon sa mga kasama naming mahihina, ginawa ko na. Pero ito po ang ating isipin. Tayo po ay naglilingkod. Tayo po ay lingkod ng Diyos. Pinasasalamatan ko Panginoon sa damdamin kong ito, sapagkat hindi po ako ganito noon. Salamat sa mga napakagandang layunin. Kung mayroon man na naghahangad ng napakababuting pag-awit, maganda sa pandinig, yun po walang iba kundi ako. Ako na nagtuturo, na naghihirap at nagbabata, alang-alang sa ating Panginoon. Napakarami pong isinasalang-alang ko. Sapagkat ang gusto ko nga po talaga ay maisaayos. Sabi ko nga, nanay, ako hindi naman yung paggaling ang gusto ko. Hindi sila yung humusay gumaling. Sapagkat unang-una, wala naman tayo sa contest, wala tayo sa paligsahan. Yan ay katwiran ko. Ngayong ako'y natungo dito. Sa loob ng 5 taon na pagtuturo ko, iyan ang natutunan ko. Sapagkat tayo ay lingkod ng Diyos. Maging ang mga mahihina na yan, ang choir po ay ginagamit ng ating Panginoon upang makapag-akay. Marahil ang iba sa amin mga choir, kung hindi sila umaawit, baka wala na rin sila rito. Subalit, sa kabila ng kakayanan nila, hinugot sila ng ating Panginoon. Ang totoo po, merong ilang kasama tayo na kung paano ginamit ako na naakay, na mga malapit pa sa akin, ikinalulungkot ko sapagkat sila ngayon ay wala. Umaasa pa rin ako na sila isang araw ay hihipuin ng Panginoon upang balikan nila ang gampaning iniwan na inaatas sa kanila ng Ama. Sa totoo lamang po, aaminin ko, ako'y nahihirapan. Sa tuwina na magtuturo ako at ang gagawin ko uulit-ulitin ko na naman kung ano yung itinuro ko. Ganito ha, o kailangan bilog mo. Sa tuwinang magtuturo, ganun na lang ang ginagawa ko. Subalit ang lahat na yan, pagkatapos may galak ako sa puso, sapagkat katotohanan ng pag-aalay ko sa Diyos. Ang lahat po na yan ay binabata ko. Kaya naman ang tuwinang sinasabi ko po sa aking mga kasamahan, magsumikap tayo, sapagkat hindi tayo sa Diyos naglilingkod. Kung totoong tinanggap mo si Kristo sa puso mo, karampot man ang kaalaman mo, matututo at matuto ka. Kung isa sa puso at isa sa isip mo yung tinuturo ng guro mo.
Halimbawa po kayo, sa ganang mahal na Apo Kunching, kung kayo po ay patuloy na nakaupo lang dyan at sa bawat mensahe na niluluwal sa inyo, oo, naririnig niyo. Subalit, pasok dito, labas dito. Hindi natin isinasabuhay. Natututo po ba kayo? Di po ba't baliwala lang ang inuupo ninyo? Gayon din po sa aking mga kasamang choir na tinuturuan. Ang gusto ko'y higit na mas matuto sila upang masigit na magamit kami ng banal na espiritu. Sapagkat wala po kayong kaalaman. Katulad ng lagi kong sinasabi, yung mga choir na yan, pasalohin mo yan, ang sasama. Baka mamaya, si Bagyong Yolanda, wala na, bumalik pa. Ganun ang mga boses nila. Sabi ko, hindi kayo papasa sa akin kung saganang ako. Subalit ang Panginoon, pangit mang tinig nila, kapag bukal sa pusong umaawit at malinis ang puso't kalooban nila, sa pandinig, pinagaganda yan ng Ama. Totoo po yan sapagkat hindi po ang tinig mo ako. Kung aawit man ako na may galit sa puso, palagay nyo may mararamdaman kayo? Wala. Subalit kahit paus na paus ako, malat na malat ako, hinahaplos ng Diyos ang puso ninyo para pakinggan ang tinig ko sapagkat ginagamit ng Ama ang tinig ko. Higit lalo kong malinis ang puso ko. Ano ang sekreto ng isang magandang awit? Ano ang sekreto? Malinis na puso. Malinis na puso. Malinis na puso. Mga kapatid ko, lalo na sa aking mga tinuturoang choir, alam ninyo na ayoko na mayroong isa man na mawalay sa inyo. Ang nais ko lamang po ay pagsusumikap natin ang ating pagbabata sapagkat ginagamit tayo ng Diyos, mahiya tayo sa Panginoon. Gawin nating karapat-dapat tayong gamit niya. Maging karapat-dapat tayong gamit niya. Ako po sa dating buhay ko ubod ng yabang. Ubod ako ng yabang. Pero yung lahat ng iyon, pinilit kong alisin sa puso ko. Hindi man ako ganap sapagkat alam ko. Subalit ang Panginoon, hinaplos niya ang puso ko. Pilit kong inuunawa yung mahirap unawain. Papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sapagkat kung papaano nga, sabi ko, ang bawat araw na ginugugol ko rito, isang minuto man ay walang nasayang na totoo. Pagkat kung papaano sa pagdalisay ng Ama sa akin, naiiwan sa akin kung paano ako natuto. Kay sarap po ng pakiramdam na sa pamamagitan ko na ginagamit ako ng Ama, mayroong mga kapatid ako na bahaginan ng talino na handog sa akin ng Panginoon. Kaya po, para po sa aking mga kasama, nawa kung ako man po ay nakikiusap, nagsasalita sa inyo, hindi po ako nagsasalita para kagalitan kayo, kundi sapagkat ang gusto ng Ama, maging makatotohanan at maituwid kayo. Ginagawa ko ang gampani ko bilang guro, sapagkat ito yung pag-aatas sa akin ng Panginoon. Hindi kayo marapat na hindi ituwid kung nagkakamali. Katulad ng banal na Espiritu sa katauhan ng mga Apo Kunching, kung kinakailangang ituwid ka, itutuwid kang anak niya. Buhay ang ating Panginoon. Sa katotohanan lamang po, wala akong kabalak-balak tumayo rito. Ako po ay nagtatago. Nandun po ako sa tindahan. Katulad na lagi kong sinasabi, ganyan ang Panginoon. Pag nais kanyang gamitin, tatawagin kanya, hindi ka makakaangal. Kaya po, mga kapatid, sa sandali pong ito, sa aking huling pakikiusap sa aking mga kasamang choir, ang nais ko po, mas higit pa tayong magamit ng Ama. Sapagkat siya'y nagpapadama sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga tinig. Gawin nating mas higit na tayo karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat tayo'y walang maiaalay, kundi ang ating matapat na paglilingkod. Kaya po mga minamahal ko, pakinggan niyo po ang tinig na handog ng Ama sa akin, bagamat ako'y namamaos. Nais ko'y pakinggan niyo ang mensahe niya, gamit ang tinig ko.
Mga kapatid, alam niyo po, talagang napakabuti, napakadakila ng Diyos. Mapalad po kayong lahat ngayon na naririto. Ako, higit na mapalad sapagkat sa bawat araw, alam ko, dumaranas man ako ng pagsubok, lahat naman po tayo dumaranas ng bagyo. Hindi lamang yung bagyong yan, kundi bagyo sa buhay natin. Yun yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa ating buhay. Dumarating na nanghihina tayo, subalit wag po natin panatilihin sa ating puso yon sapagkat may Diyos na buhay na sa atin ay gumagabay. Okay, paki-turn off lang po ang ating cellphones. Okay po, para po sa ating pong mga kapatid na nanonood sa internet, kay Mami Peli, kay Tito Mike, magandang gabi po siguro sa inyo dyan ngayon. Para po sa inyo, ang awitong ito, salamat po sa support ang ibinibigay nyo sa akin sa pananalangin. Maraming salamat po. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, O Ama ko. Salamat sa damdaming ito. Salamat sa puso kong ito. Binagong totoo. Salamat sa iyo, O Kristo, sa tinig sa kiinalay mo. Salamat sa iyo, Ama ko. Salamat sa iyo, Ama. Tinig ko ay naririto, inaalay
buong puso sa'yo naway maging kalugod-lugod ito. Ama, mang-aawit ay patnubayan mo, tinig na mainamay ipadatal mo upang magamit sa kaukulan nito. Ama ko, Ama, kaming lahat ay inakay mo sa pamamagitan ng awitin namin, ginagamit magpadamas sa tao. O Ama, Ama, mang-aawit ay patnubayan mo sa bawat araw, linisin ang puso nito upang pag-ibig mo'y dumaloy ng totoo. O Ama, Ama, salamat sa iyo, mang-awit sa dambanang ito. Sarili ko'y ginamit mo, o Ama ko. Salamat sa iyo dakilang Ama ko. Pag-ibig mo'y pinadamangang totoo. Sa dating buhay kataas ay naririto, O Kristo. Tinuruan mo sarili, iba pang totoo, sapagkat ito nga ang nasa mo. Pag-ibig ay maging dating totoo sa iyo, Ama. Salamat sa apo kunting ko, sa akin ay ginamit mo upang ipabatid ang nasa mo, O Ama. Salamat, salamat sa iyo, Kristo. Pag-ibig mo'y wagas at totoo, kaya't kami huwag pabayaan, O Ama ko. Ama ko, maglingkod ng tapat nga mula sa puso ito upang maging karapat-dapat na totoo. Pag-aalay namin tanggapin mo, O Kristo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Gloria. Yan po ang halimbawa ng hindi nakikita pero sobra ang pandama. Amen po ba yun? Magsitayo na po tayo.